Is? Okay, so good evening sa lahat. Okay. So magandang... And let there be good vibes. GB nga daw, sabi ni Sep. Yan. So good evening ulit. So welcome po sa Upbeat, ang ministry po, gawain po para sa Panginoon for the young people, by the young people. Diba? So matanong ko lamang po, no, sino po yung mga first timer dito? Yung unang beses. So, alam niyo po, liars go to church, diba? Sino po yung mga first timer dito? Ayan, so welcome sa Upbeat. Nawa ang first time nyo dito ay maging masaya, di ba? At may experience nyo si Lord sa mga mangyayari ngayong gabi. Tama ba yun, mga ka-Upbeat? Yeah. So, these past few weeks, we were talking about moments and experience the unexpected. Pinag-uusapan natin yung mga bagay na dumadating sa buhay natin, nararanasan natin. And last week, si Swani ang nagturo, ang sinabi niya ito, we can cry, but we cry with hope. Diba? Yung alam mo na may problema ka, diba? Hindi okay lang na umiyak. Lalo sa mga lalaki, okay lang umiyak. Alam niyo yung mga lalaki kasi pag may problema, kamusta ka? Okay lang. Anong pwede ko pag-pray sa'yo? Good health, long life. Diba? Laging matigas. Pero sinasabi ko na sa inyo ngayon, mga lalaki, mas matapang ang lalaki kapag umiiyak. Amen, di ba? You can cry with hope, pero pwede kang umiyak, pero as long na alam mo na si Lord ang hope mo. Na in the future, lahat ng pinagdadaanan mo matatapos din. Amen? Amen ba yun? And I am really excited sa gagawin ni Lord ngayong gabi. Kasi kanina, I was talking to few young people, di ba? Tapos ko na yung pinag-aralan ko. I was studying yung preach ko ngayon. Tapos, I was talking to young people kanina na, Kuya, may ganito akong problema. Diba? Ganito ako, ganyan. Tapos, parang ang sagot ko lang, alam mo, dapat ka makinig sa tinuro sa akin ni Lord. Kasi kung paano si Lord nag-work sa buhay ko ngayong week, tingin ko mag-work din siya sa'yo ngayong gabi. Amen. And I am excited for kung paano binago ni Lord yung buhay ko nitong week na to. Dahil sa tinuro niya sa akin, I believe na si Lord gagawin din yung pagbabagong yun sa buhay niya. So before we start, let's pray muna. Let's pray. Dear Lord, we just want to worship you. We just want to thank you, Lord God, for the life na ibinigay niyo sa amin. And Lord, we believe ngayong gabi, may ituturo ka sa amin na something great, something powerful nga po, Lord God, na babaguhin ito ang perspective namin towards sa mga pinagdadaanan namin sa buhay namin. So we just want to worship you right now, Lord God. At nawa, Lord God, itong mga tuturo mo sa amin would be like a sword, Lord God, that would really struck our hearts nga po, Father God. Nawa manatili to sa aming isip at puso, Lord God, whenever, Lord God, we are facing any kinds of trials. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. I have a confession. And some of you, baka mainis, kasi dito sa confession ko. I love physics. Diba? Huwag kayong magalit sa akin, guys. Mahal ko talaga ang physics. Diba? Oh, sorry tol talaga. Mahal ko talaga ang physics. Hindi, bakit mahal ko ang physics? Diba? Nga pala si Confession Bear. Diba? Yala nyo, meme yan. So, bakit mahal ko ang physics? Mahal ko ang physics kasi gusto ko ng mga bagay na nagpapaisip sa akin ng malupit. Gusto ko yung may isang problema, tapos gagawa ka ng solution, tapos dudugo yung ilong mo, luluha ka ng dugo, diba? Tapos sa huli, puputok yung utak mo, bago mo masagutan yung sagot. Diba? Para makuha mo yung sagot. Gusto ko ng mga ganong problema at mahal ko ang physics. Isa sa hindi ko makakalimutang natutunan, bakit pala gusto ko rin, ang professor kasi namin, diba? Paborito ko siya, hindi lang dahil sa kalaro namin siya sa Dota, or anything, diba? Cool yung prof ko eh. Yung professor ko ngayon, gustong-gusto ko siya kasi meron siyang parang some touch na pag nagtuturo siya ng physics, nire-relate niya sa buhay. Diba? So, isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan tinuro niya ito. Tension. Diba? Tension, sa physics, ito siya. Itong description. Tension is the act or process of stretching something tight. So, ibig sabihin, may bagay na tight, kung wari goma. So, pag in-stretch mo, nagkakaroon ng tension. Or di kaya pangalawa, the condition of being stretched. So, may mga bagay na ini-stretch, yun yung tension. Nakaka-relate ba kayo?
Hindi lang sa physics, pero nangyayari to sa buhay. Di ba? For example na lang, tingnan nyo to. Sa family. May tension na nangyayari between sa sa magulang mo. At syempre, naapektuhan ka dun. Di ba? Di mo alam kung saan ka kakampi. Di ba? Parehas naman mali, di ba? Pag sumali ka naman, kaaway ka na rin nila. Di ba? O di kaya naman tension na ayaw ka nilang papuntahin sa church. Kasi ba't ka ba mag-church dyan? Nag-church naman tayo sama-sama. Diba? O di kaya naman sa kapatid mo. Diba? May tension nangyayari sa kapatid mo. Alam niyo yung yung tahimik naman kayo, pero pa nagsasalubong kayo, nagkakaroon ng kidlat. Diba? O di kaya naman hindi naman sa family. Baka ang school, ang kwarto nyo, ganito ang itsura. Dahil sa dami ng paperworks, diba? Na kahit na mga minor subject, pinapagawa kayo ng kung anong paperworks. Diba? O di kaya naman sa work nyo, hindi nyo naman talaga trabaho yan, bakit napupunta sa inyo yan? Diba? O di kaya naman dito. Nagmahal ka lang naman. Bakit kailangan kasaktan? Diba? Bakit ganon, diba? Umibig ka lang naman. Diba? There's a conflict between dun sa Pero ito yun eh, alam mo yung si Lord, alam lahat ng ginagawa sa'yo. Diba? May plano si Lord sa'yo, kahit nangyayari itong tension nito. Pero Lord, masakit, bakit mo ginawa to? Bakit? Parang ganun yung mga tanong mo. Diba? Or di kaya naman, alam mo yun, nasa relationship ka naman, going strong naman kayo. Kaso nga lang, sinabi sa'yo, kung mahal mo ko, gagawin mo to. Eh alam mo yung conviction mo, naniniwala ka kay Lord sa paghihintay. Eh tinanong ka ng ganun. May tension. O di kaya naman, hindi ka naman broken-hearted. Hindi ka naman umiibig ngayon. Pero ito ka. Hindi ka single. Forever alone ka. Diba? Yung alam mo yun, yung lahat ng kaibigan mo, may mga girlfriend, boyfriend na. Tapos tinatanong ka, bakit wala ka? Well, choice ko eh. It's all by choice. Choice nung kabilang party. Hindi ko choice. Parang ganun. Ako gusto ko na talaga eh. Parang ganun. Diba? So, ang tanong dito, whenever na may tension, paano ba tayo dapat nagre-respond? How should we react? So, nitong week na to, kukwento ko mamaya, pero itong week na to was really a week full of tension para sa akin. Siguro kung hindi ako nabigyan ng opportunity para mag-preach ngayon, siguro ako na rin nakikinig ng preaching ngayon. Parang, oo nga, gagano na lang din ako. So makikita yung word ni Lord dito sa James 1-8. So a little background muna sa James. Si James was writing sa early churches nitong time na to. Kasi yung early churches was going through something na parang pakiramdam nila sobrang bigat na hindi na nila kaya. Nahihirapan sila dalhin. Diba? Familiar? Okay, so sabi dito, consider it pure joy. Part joy? 1/4 na joy? Pure. Diba? Pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, sinasabi dito na whenever you face some kind of a tension, some kind of a trial, diba? Pag may moments of tension sa buhay mo, consider it pure joy. Ano yung itsura ng joy? Nang may joy. Diba? Ngiting tagumpay. Diba? Yung mga ganon, ngiting tagumpay. Consider it pure joy pag may umaharap ka. So, parang ang awkward naman nun. Parang parang may pinagdadaanan ka, di ba? Magsasaya ka. Oo, nasaktan ako. Grabe, sinaktan ako ng kaibigan ko. Woo! Sobrang saya. Ay, alam mo ba, bumagsak ako sa exam ko. Sobrang saya, di ba? Tingin ko hindi yun yung sinasabi ni Lord dito. Mamaya malalaman natin kung bakit sinasabi ni James to consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Sinabi dito, ito yung reason na sinabi niya. Because you know that the testing of your faith. Kaninang ginamit niya, trial. Ngayon, ang ginamit niya, testing of faith. So parang sinasabi dito ni James, na whenever you go through something, na pakiramdam mo na trials or di kaya tension sa buhay mo, nagkakaroon ka, this is also a testing of faith. Ibig sabihin, si Lord hindi ka lang hinayaan na dumaan dito dahil wala lang. Gusto niyang i-test yung trust saka yung obedience mo doon. Kunwari si Lord, Lord, bakit hinayaan mo ako magdaan sa ganitong problema?
Bakit hinayaan mo kung parang iwan niya? Parang ganun. Pero hindi nyo alam si Lord, tinetest yung trust nyo sa Kanya. Or di kaya si Lord may pinapagawa sa inyo, makapagbati ka sa taong ito. Lord naman, bakit ako makikipagbati sa taong yan? Ugali niya, wala naman talaga nagkakagusto. Diba? Dali mo sa isang kwarto yan, after na 5 minuto, lahat ng tao galit na sa Kanya. Diba? Pero sinabi ni Lord, makipagbati ka. May tension. Pero it's also a testing of your faith. Sinabi dito, your testing of faith develops perseverance. May difference ang perseverance saka ang patience. Pag sinabi mong patience, nandito ka sa pwesto na to, naghihintay ka na mangyayari. Patience. Perseverance, nandito ka sa lagay na to, ang daming nangyayari sa paligid mo, pero you choose to step forward. Nagpapatuloy ka. Hindi ka lang sa nakatayo, hindi ka lang patient. Pero you step forward. So yun yung perseverance. Bakit sabi ni Lord, your testing of faith, your trials, develops perseverance. Bakit kailangan mo ng perseverance? Ano bang ginagawa ng perseverance? Sabi nito, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So ito yung ginagawa ni Lord during we have trials or tension sa buhay natin. Si Lord, dinahayaan ikaw magdaan dyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. So that ikaw, through your testing of faith, makadevelop ka ng perseverance. Na habang nandiyan ka sa pwesto na yan, alam mo madaming nangyayari, nagpapatuloy ka, naglalakad ka. Diba? Sa pagpapatuloy mo, sa pagpe-persevere mo, magkakaroon ka ng maturity. Si Lord, during doon sa trial na yon, habang naglalakad ka, nakafocus ka sa Kanya, alam mo yun, you were rejoicing kasi may tuturo sa'yo si Lord. Nagpapatuloy ka, may tuturo sa'yo si Lord na something. That leads to maturity. For example na lang, kanina pa natin pinag-usapan, nasaktan kayo dahil sa pag-ibig. Diba? Pero nung nasaktan kayo, parang sinabi nyo kay Lord, Lord, masakit, dadaan ako ngayon dito, but I rejoice. Kasi may dahilan ka kung bakit hinayaan mo ako magdaan dito. So, I will persevere. Maglalakad ako. Then, pagdating ng time, di ba? May lumapit sa'yo, may problemang ganun. Kuya GV, nasaktan ako ganito, ganyan eh. Alam mo, nagdaan din ako dyan. Pero sa pinagdaanan ko yan, may tinuro si Lord. Amen. Si Lord, ito yung gusto niyang makita natin, na whenever we have trials, it is also an opportunity to grow. Diba? Ayaw niyang makita mo to as some kind of a problem, pero gusto ni Lord makita mo to as an opportunity to mature. Amen ba yun? And that's why we should rejoice. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-rejoice ka na. I'm back to rejoicing. Okay. Okay, pero pagdating dito sa verse 5, punta tayo. If any of you lack wisdom, parang ang gulo ni James. Niisip ko nung binabasa ko to, parang bipolar si James. Parang bigla siyang kanina, he was talking about trials, testing, di ba? And you should rejoice dahil sa nagdadaan ka doon. Biglang napunta siya sa wisdom. So, nung una, ginuguluhan ako. Pero, as I study it, sinabi dito, if you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Kaya ang sinabi ni James dito, naisip niya, ikaw, habang sinusulat niya itong letter na to, naisip ni Lord kayo, na mababasa niyo to. Bakit? Naisip ni Lord na hindi mo kaagad makikita na yung trials is an opportunity to grow. Makikita mo yung trials as something na parang pinaparusahan ka. Makikita mo yung trials as something na pinapahirapan ka. At hindi yun yung gusto ni Lord. Ang gusto niya, during trials, you ask for wisdom. Para habang nandun ka sa mga tensions in life mo, kaya mo mag-persevere. Dahil sa binigay sa'yo ni Lord the wisdom. Pag nandun ka, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Lord, bakit hinahayaan mo kung magdaan dito? Then He gives you wisdom. Pag nabigay na sa'yo ni Lord, Lord, dahil sa gusto mong ituro sa akin to, I will persevere. Magdadaan ako sa trial na to. I will take this moment of tension in order for me to mature. Amen ba yun? Amen. Sinabi sa verse 6, but when he asked, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So pag nag-ask naman kayo, wag naman kayo yung, Lord, naniniwala ako.
nagagawin mo to sa buhay ko. Pero Lord, kasi sakit eh. Di ba? Sinaktan niya ako. Pero Lord, mahal naman talaga kita. Di ba? Pero ganito Lord eh. Ganyan. Para kang sinabi dito ni Jace, ang description niya parang wave. Nakita na kayo ng wave? Di ba? Ang pinakamalaking wave na nakita ko ay pumunta kaming Baler. Di ba? Kasi yung wave ang laki talaga. Parang at one moment, parang ang laki niya, parang ganun. Parang pagbaba, parang maliit na lang, parang atras ulit. Tapos biglang tataas ulit. Bababa ulit. Di ba? Parang kang ganun. Kung nagda-doubt ka. Parang, Lord, I really worship you at may tinuturo ka sa akin. Pero Lord, ba't mo naman hinayaan ako magdaan sa ganitong bagay? Yung sakit-sakit na eh. Pero Lord, alam ko may gagawin ka eh. Pero sakit eh. Di ba? Parang ganun ka. Yun yung sinasabi ni Lord. Tapos, pagdating sa verse 7 and 8, the man should not think he will receive anything for the Lord. Ooh. He is a double-minded man, unstable in all he does. So, anong sinasabi ni James dito? Kung ganun ka, parang sinasabi mo na rin na hindi ka naniwala. Parang may kulang doon sa paniniwala mo kay Lord. At habang parang nagda-doubt ka kay Lord eh, pag pinapakita mo yun eh. Hindi ka fully naniniwala eh. May At dahil doon, si Lord, hindi niya kagad sasagutin yung hindi niya kagad hayaan kang mag-mature doon sa prosesong yun. Gagawin niya muna, papalitan niya muna yung mindset mo tungkol sa trials na pinagdadaanan mo ngayon. At pag nandun ka na-appreciate mo na yung trials na pinagdadaanan mo, na-realize mo na gagamitin ni Lord yun para mag-mature ka, sa Kanya ibibigay yung sagot. Amen ba yun? Amen. So anong tinuturo sa atin ni Lord ngayong gabi? When there is tension, rejoicing is the best option. When there are moments of tension sa buhay nyo, rejoicing is the best option. Hindi ka magre-rejoice dahil sa, alam mo yon, masaya masaktan, parang emo, di ba? Masaya masaktan or di kaya, alam mo yon. Pero yung reason mo para mag-rejoice, kasi alam mo may tuturo sa'yo si Lord. Di ba? Alam mo itong prosesong pagdadaanan mo, during mga paghihirap mo, alam mo na si Lord gagamitin to for you to mature more. Para mas maintindihan mo yung mga bagay na naiintindihan niya. Para mas magamit ka niya sa kaharian niya. Kasi you are mature enough. So kanina sinabi ko, itong week na to was really full of tension. Kasi ako mismo, ayoko mag-submit sa gusto ni Lord sa buhay ko. Past few weeks, siguro mga December, si Lord, sinabi niya sa akin na gagamitin kita sa school mo. PL Moon. Taga PL Moon po ako. Di ba? Mabuhay mga taga PL Moon. Woo! Di ba? Yun, tatlo lang kami. Di ba? So yan. So sinabi ni Lord sa akin, gagamitin kita sa PL Moon. At ang best option mo para magamit kita sa PL Moon, kailangan mong tumakbo ng presidente. Hindi presidente ng classroom, presidente ng kolehiyo nyo, president ng College of Teacher Education. Ako ang idea ko parang, Lord naman, ginagawa ko naman lahat sa iyo. Diba? Bakit sa school pa? Nakakapagod na nga, ang dami kong ginagawa. Ayoko nang gawin yan, Lord. Parang dagdag burden. Diba? Mahirapan lang ako dyan eh. So, sa mga quiet time ko, yun yung sinasabi sa mga tao, uy, tumakbo kang presidente. Diba? So ako, ayoko. Parang, sinasabi ko, pwede. Pero deep inside, parang ayoko, mahihirapan ako. Parang ganun. At merong moment na parang kumbinsido na talaga ako. Sinabi ko kay Lord, sige, tatakbo ko. Pero yung heart ko, hindi nandun eh. Wala dun yung heart ko eh. Parang sinabi ko lang, Lord, susunod ako sa'yo, pero wala yung heart ko. Parang ayoko talaga sumunod. Parang, Lord, susunod ako, pero Lord, ang hirap eh. Ang daming pressure dyan eh. Pero mahal kita at gagawin kong gusto mo. Pero Lord, parang, ang hirap naman gawin yan. Parang isang buong kolehiyo yan. Parang ganun. Then dumating yung Monday. Nung Monday pala, tapos na yung pasahan ng Certificate of Candidacy. So, ibig sabihin, hindi na ako makakapag-file para kumandidato ako. Tapos nun, meron akong professor, na teacher ko din siya ng grade 5. Tapos professor ko siya ngayon. Tapos siya yung isa sa mga pinaka-close kong professor. Tapos, nung time na yon, nung nalaman niya na hindi na pwedeng humabol, parang sinabi niya sa akin na, bakit ganito ka, ganyan, napaka-irresponsable mo. Parang ganun. Tapos, alam mo, sinasabi mo sa akin na gusto mong tumakbo para kay Lord. Bakit ngayon hindi mo ginawa
parang nasayang yung opportunity mo para maglingkod sa mga tao niya. So ako, nung narinig ko yung parang, si Lord to eh. Parang hindi lang to teacher ko eh. Kinakausap niya ako, parang, oo nga, naging irresponsible ako. Masyado kong pinabayaan yung gusto para sa akin ni Lord. So ngayon yung opportunity ko wala na. So ang ginawa ko, mula PL Moon, naglakad po ako papuntang Muntinlupa. Kasi usually, pag nag-iisip ako, gusto ko yung naglalakad ako. So naglalakad ako. So iniisip ko, parang Lord, ganito na ba talaga ako? Parang ganito ba talaga yung nangyari? Then sinabi ni Lord, oo, ganyan nga. Ikaw kasi, parang ganon. So ako nung naglalakad ako, parang, oo nga, ganito na nga. So Lord, sorry. Kung bibigyan niyo po ako sa pagkakataon, gagawin ko na talaga. Without hesitation. Kahit na mahirap, I do trust you. Parang ganon. Tapos, naglalakad ako, nagpe-pray ako, biglang may bumusina sa likod ko. Yung teacher ko, nung teacher ko na grade 5 na professor ko siya ngayon. Tapos pinasakay niya ako sa kotse. So sabi niya, nag-sorry siya. Kasi hindi niya nabantayan yung mga sinasabi niya. Sabi niya, nagagalit lang naman ako kasi parang yung opportunity mo napabayaan mo. Sinishare mo sa akin to. Tapos, parang pinabayaan mo. Nagagalit lang naman ako na parang nanay. Yun yung sinabi ng professor ko, which is tama naman. Tapos sabi niya, pero alam mo, nakakuha ko ng certificate of candidacy. Kinausap ko yung magpapatakbo. Tapos ngayon makakatakbo ka na. Diba? Kailangan mo na lang bumuo ng lineup, ganyan. But wait, there's more. Meron pa nangyari. May sinundan pa to ni Lord. Noong nandun kami sa orientation, sinabi na kailangan ang grade mo, ang pinaka-grade mo ay 2. Ganon. 2. Kailangan ang pinakamababang grade ay 2. May problema ko, meron kasing naging misunderstanding nung second sem na nagkaroon ako ng grade na 4. Diba? Inayos ko naman siya, pero hindi pa kasi napoproseso. Ngayong sem pa lang. So, nung time na yon, interview kasi yon, mag-interview pa lang. Tapos papasok ako, nasa labas ako. Sinabi ko ngayon kay Lord, Lord, pinatunayan mo sa akin to nung Monday. Papatunayan mo ulit sa akin ngayon. I do trust you dito sa nangyayari sa akin. Naniniwala ako na mag-work ka dito. Tapos, pagdating nung grade, ang overall na GPA ko is 1.93. Diba? So, pasok po ako sa candidacy. So, ibig sabihin, makakatakbo po ako ng presidente sa school namin and I would able to glorify the Lord sa posisyon na yon. Amen ba yon? Amen. And for me, alam niyo yon, yung mga tension na yung tension na dinulot sa akin nun, ang sinabi sa akin ni Lord, ikaw kasi ang kulit mo eh. Sabi ko sa'yo, magtiwala ka lang sa akin. Diba? May tinuro sa akin si Lord. Ngayon, I am more mature pagdating sa pananampalataya ko kay Lord, pagdating sa trust ko kay Lord. Kasi pinatunayan niya sa akin. Amen. Naalala ko yung sinabi ni Jack Sparrow. Sabi ni Jack Sparrow, the problem is not the problem. The problem is the attitude about the problem. Do you understand? Diba? So, para nung binabasa ko kanina to, nag-internet ako, nabasa ko kanina to, yung response mo, hindi yun yung yung problema mo, hindi yun yung pinaka-problema mo. Ang problema mo, paano ka magre-respond doon sa problema mo? Magre-rejoice ka ba sa problema na to? O pipili yung mag-imo na lang sa isang tabi, nakaupo, tapos gumagano, wala nagmamahal sa akin. Hindi problema yung problema mo. Ang problema kung paano ka magre-respond. At sinasabi ko sa inyo, ang best option ng pag may tension ang gagawin nyo, rejoice. For where there is tension, rejoicing is the best option. Amen ba yun? Amen! Amen! So right now, let's group ourselves.